Hi. I'm sorry. Hi guys, kakagising ko lang kasi kaya boses ko medyo. Alam nyo ngayon Monday. August 12 pa lang ngayon. Nabisi kasi ako pag bangon ko. Eto. Ayan, pag bangon ko naggagawa na ako. Alas 7 ako nagising. Hindi ko alam eh. Basta nakakatamad bumangon. Hindi na ako pinapabangon ng TikTok ko. TikTok ko kasi nagpapabangon sa akin dati kasi ang daming umu-order. Ngayon wala na. Kaya hindi na ako nakabangon. Kasi nagkape na ako tapos nag-boiled egg lang ako. Yan. Tada! Tapos meron pang tubig dito. Tapos tubig din to. Meron. Tapos ito sa CR ko. Boom, 'di ba? Lahat ng mayroon akong may tubig na langgana. Yung mga ko, trash can ko yan, tatlong yan. Yan. Why? Kasi wala kaming tubig. Yun. So, today, Sabat. Munti ko na masabing barangay ko. So, ngayon dito sa barangay na tinitirahan ko, may water interruption. So, today, whole day, walang tubig. Kaya, yun lang yung kaya ko na, yun lang kasi lagayan ko. So, yun. So, ngayon ay Monday. Nagkagawa na nga ako kanina, nakalimutan ko. Meron nga pala tayong ipapasa sa BIR. Nawala talaga sa isip ko. Ang focus ko lang nasa ko. Wait lang magulo pa kasi yung ko. Wala pa kasi akong lagayan. Ito yung carbon paper. Kasi yung resibo wala, hindi siya carbonated eh. Ang daya. Nung in-avail ko to sabi carbonized daw. Tapos hindi naman pala. So, ayan. Coffee. 5 minutes before 8 pa lang naman ngayon. Ayan. 5 minutes before 8. So, i-open ko na muna yung PC ko. Ito yung ko, SI na white copy ko, yung customer's copy, second quarter, April, May, June. Kasi nga, ayun, kasi cash basis ako magresibo, Shopee at TikTok. So, ito yung mga white. Hindi ko naman napapadala sa customer kasi wala din naman ang hihingi. Sa TikTok kasi, sama-sama siya sa isang araw. Total lang ng isang araw ko. Ayun, sama-sama sila dyan. Tapos yung sa Shopee naman, cash basis ako. Never naman may nanghihingi ng resibo. Kaya, ayun, hindi ko naman nalalagyan ng resibo. Dito, sa akin iiwan yung white copy. Customer's copy. Tapos, ito, yung ginawa kong report ko nung una sa Excel, inekes ko kasi mali yung total, yung formula ng Excel ko mali, kaya yun, nagkamali ako. Hindi ko nakita yung tunay. Ayun. So, ito yung ginawa ko nung last time. Ayan. Ito na yung tama, kaya ayan, April, May, June. April, May, at June. So, nakatotal na yan. Yung gross sales. Yeah, gross sales po tayo kasi 8%. Yung gross sales yung i-report natin. So, ayun na. My email. Ayaw niya mag-open na naman. Ito yung problem ko sa second hand na nabili kong. Hirap yung buksan. My email.
Bumukas na siya. Ay, salamat. Inisip ko kasi stressin na naman ako nitong computer ko eh. Na-stress na ako sa BIR, sa Shopee. Pati PC. Wait lang. Ayun, okay na. Sa EBIR forms at nakapag-set up na rin ako ng profile dito. Kaya kapag i-enter ko yung PIN number, automatically ma-update na yung ibang mga information dito. Kung may question kayo kung paano nga ma-install, paano mag-set up, at mag-create ng profile dito sa EBIR forms ng BIR, pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung link ay nasa description sa tab. At ngayon nga magkakaroon tayo ng second quarter. Pwede nyo i-double check yung COR nyo kung yun ba talaga yung dapat dito naman sa EBIR, click lang natin to, hanapin natin yung 1701Q. Ito siya. Ang bibili natin ay 2018 version. Ito kasi yung late. Yung nakalagay na new. Itong isa, luma na to, so wala natin yung gamitin. Proceed tayo sa public nito. Click ko yung fill out. Click ko yung okay. At ito na yung kailangan galapan. For the year, hindi na kailangan niya i-update. Anong quarter? Second. Hindi na kailangan i-update yung third, maging yung fourth item. Yung sa fifth, automatically may data na to based na rin sa profile natin sa EBIR form, maging yung RTO code. Sa number 7 naman, ang pipiliin natin ay kung ano ba yung nakalagay sa COR. Sa akin kasi is professional in general. That's why yun yung pipiliin ko. Pero sa inyo, kung ano man yung nakalagay sa COR ninyo, piliin nyo na lang din dito. Also, meron ding option ng 8% income tax rate or graduated income tax rate. Kung nakapag-file na kayo ng tax before, most likely alam nyo na kung ano yung kaibahan. Pero isa, Ano yan? Ayun. if automatically may data na to based na rin sa profile natin sa EBIR form, maging yung RTO code. Sa number 7 naman, ang pipiliin natin ay kung ano ba yung nakalagay sa COR. Sa akin kasi is professional in general. That's why yun yung pipiliin ko. Pero sa inyo, kung ano man yung nakalagay sa COR ninyo, piliin nyo na lang din dito. Also, meron ding option ng 8% income tax rate or graduated income tax rate. Kung nakapag-file na kayo ng tax before, most likely alam nyo na kung ano yung kaibahan. Pero sa 8 income tax rate, ang nag-update based na rin sa pinili natin dito. Kung babaguhin ko to, mapupunta dito. Pero 8% income tax rate, ito na agad yung automatically mabibili. Sa spouse thing, hindi na natin ito lalagyan ng info kahit may spouse pa kayo. Ang mangyayari kasi ay magkakaroon ng hiwalay na filing para doon sa spouse. Now, hindi ko na ito i-update. Also, the rest. Ang gawin natin is i-validate natin. Successful, so ibig sabihin pwede tayo mag-proceed sa next page. Edit ulit to para maklik ko itong next. Maraming items dito pero hindi lahat kailangan lagyan ng info. Ang titingnan nyo lang ay kung anong taxpayer type pa kayo. Katulad sa akin, 8% income tax rate, that's why dito ako mag-focus. Para sa item number 7, ito yung
kita mo for second quarter. Ang second quarter ay April, May at June. Halimbawa, ang kinita natin ng second quarter ay nasa 150,000 pesos. Ang next naman na i-update ay itong number 50 na item. Yung previous quarter na kinita. Halimbawa, nasa 100,000 yung kinita previous quarter. Ibig sabihin yung Q1, January, February, March yan. Oops, ganito 100. Ang mangyayari is meron na tayong 250,000 na kinita. Ibabawas dito yung 250k kasi ito yung incentive sa 8% income tax rate. Hindi magkakaroon ng tax yung first 250,000 na income mo. So makapansin nyo dito sa bandang baba, dapat may tax na tayo pero ibabawas ko yung 250k. That's why zero na lang yung kailangan natin i-file. Pero, halimbawa naman, either mas mataas yung kinita natin this quarter, halimbawa 117,000, ito na yung kailangan natin bayaran. O di naman kaya, mataas yung previous quarter, halimbawa 150,000 pesos din, ito na yung kailangan bayaran. Kapag okay na lahat, balik lang tayo sa previous page at i-click ulit ito ang drafting. Validation successful ang gagawin na natin. Pag may point pa. Yun guys, nakapasa na ako. Ayan, nakapasa na ako. Binuksan ko yung pintuan kasi ayaw niya magpasa kanina kasi mahina yung internet pag sarado yung pinto. So, ayun, sabi dito, submit successful na. So, ayun, kinakabahan nga ako kasi first time ko nga ayoko magkamali. So, ayan, okay, nakapasa na. So, nag-aaral pa nga lang kasi ako kung paano. Kasi 8% naman kasi ako, kaya, madali lang siya pag-aralan ko. Hindi naman ako corporation. Pag siguro corporation na ako at ganun, kailangan ko na talaga ng accounting. Pero ngayon, ayan, nood-nood muna tayo sa mga tutorials, how to submit, ganyan. Thank you for today. Bye!